Usok, dugo, at isang pugot na ulo. Yan ang nakita ng mga bumbero sa isang apartment sa Warsaw. Ang kaso na ito ay talagang naghatid ng kilabot sa mga tao, higit lalo nang nalaman ang motibo sa nangyaring krimen na ito. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Kajetan Poznański. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Ang Poland ay isang bansa sa Europa na puno ng mayamang kasaysayan at kultura. Ito ang pinakakilala bilang ang pinagmula ng Papa na si Pope John Paul II na isang malaking influential figure sa history ng Poland sa naging parte nito sa pagtataguyod ng karapatang pantao sa buong mundo. Ang kapital ng Poland ay ang Warsaw na ang pinakamalaking syudad din sa bansa at ang pinakasentro ng halos lahat ng kalakalan. Sa pinakasentro ng syudad ay naroon ang mga naglalakihang mga building na ang pangunahing gamit ay para sa turismo at commercial activity at ang mga residential area ay matatagpuan naman sa halos pinakalabas at isa na dito ay ang lugar ng Zolibosh kung saan mayroong isang maliit na sunog ang naganap na naghatid ng isang malaking kilabot. Pebrero 3, 2016, ilang mga residente ang nakapansin ng isang maliit na usok na nagmula sa isang apartment doon. Ang usok ay galing sa ilalim ng isang pinto sa unang palapag, na bagamat hindi naman kakapalan ay sapat na para i-evacuate ang building at tumawag ng mga bumbero. Sa paghihintay sa pagdating ng mga bumbero, ilang bahid naman ng dugo ang napansin ng isang babae na nag-report ng sunog sa lugar. Ang mga bakas ng dugo na ito ay nakita sa hagdan patungo sa doormat ng unit kung saan nagmumula ang usok. Ang pinto ng nasabing unit ay nakakandado at tila sa loob ay walang tao. Kaya nang dumating ang mga bumbero, sila ay gumamit na lamang ng hagdan at pumasok sa bintana ng unit na iyon na naroon sa bandang likuran. Nang sila ay nakapasok, isang malaking plastic bag sa sahig na nakalagay sa gitna ng isang silid ang nakita nila na nasusunog. Agad nilang pinatay ang apoy na nagmumula doon at nagsimula na maghanap naman ng sino man na maaring nasugatan o di kaya ay napuruhan. Sa nasabing paghahanap, isang bumbero ang tumingin sa loob ng plastic bag para i-check kung anuman ang maaaring pinagmula ng sunog at isang kahindik-hindik na tanawin ang kanyang namasdan. Ang nilalaman ng plastic bag ay isang sunog na pira-pirasong katawan. Sa natuklasan na ito, ang mga bumbero ay agad na ipinagbigay alam ang nakita sa mga kapulisan. Matapos na suriin ang apartment, isang backpack ang nakita na nakapailalim sa isang kumot sa isa pang kwarto sa apartment ang natagpuan ng mga otoridad. Ang nilalaman ng backpack ay swimming goggles, sombrero, tuwalya, pink na tsinelas na may mantsa ng dugo at isang putol na ulo. Sa ginawang search sa buong apartment, ang mga otoridad ay walang nakita na anumang bakas ng panlalaban o di kaya ay iba pang bahid ng dugo na ang ibig sabihin, ang apartment na iyon ay hindi ang inisyal na crime scene. Ang biktima ay isang babae na mayroong mahabang buhok at sa ginawang eksaminasyon, ang salarin ay maaring isang butcher o surgeon o katulad nito base sa ginawang precise cut sa katawan ng biktima. Ang isa pang konklusyon, ang biktima ay maaaring mayroong malapit o close na relasyon sa salarin dahil sa pagkabrutal ng ginawang pagpaslang. Mukhang mahihirapan sila na hanapin kung sino man ang salarin. Ngunit iyon ay nagbago nang isang tenant ang bumalik sa apartment at matapos na nalaman ang mga pangyayari, ang unang pumasok sa isip nito na maaaring salarin ay ang flatmate nito na si Kajetan Poznański. Si Kajetan Poznański ay pinanganak noong 1969 sa isang may kaya at iginagalang na pamilya.
Ang kanyang mga magulang ay parehong edukado at kilala sa kanilang komunidad. Ang kanyang ama ay isang arkitekto at isa ding negosyante at ang kanyang ina naman ay isang respetadong criminal prosecutor. Masasabing siya ay swerte na ipinanganak sa nasabing pamilya at ang mga magulang ay talagang pinaglaanan at binigyan ng atensyon ang kanyang edukasyon. Siya ay ipinasok sa eksklusibong paaralan kung saan siya ay nag-excel naman. Sa mga nakasalamuha niya, siya ay isang disiplinado at talagang matalino na madalas na gawing pampalipas ng oras ang pagsulat ng poem o di kaya ay pagdrawing. Sa paglipas ng panahon at bago magtapos ng kanyang pag-aaral, sinasabing siya ay naging mailap at eventually ay pinutol ang anumang komunikasyon at relasyon sa mga naging kaibigan, maging sa kanyang pamilya. Siya ay nanirahan ng mag-isa at ang halos lahat ng oras ay inilaan na lamang sa naging bagong interes, kung saan siya ay nagkaroon ng obsesyon kay Hannibal Lecter, na isang karakter sa pelikula na The Silence of the Lambs. Sa pelikula, si Hannibal Lecter ay isang psychiatrist na naging isang serial killer na nagka-cannibalize ng mga biktima. Sa mga sumunod na taon, si Cayetana ay nagtrabaho bilang isang intern sa iba't ibang publikasyon ng pahayagan, ngunit siya ay hindi naman nagtagal sa mga yon dahil sa kanyang naging interes. Ang mga publikasyon na kanyang pinasukan ay nag-alangan dahil ang tanging topic na kanyang isinusulat ay tungkol sa cannibalism na mayroong positibong pananaw tungkol doon. Siyempre, ang mga publikasyon ay tumanggi na ilathala ang nasabing mga artikulo tungkol doon, kaya si Cayetana ay umalis na lamang at gumawa ng isang blog kung saan doon ay ibinahagi ang anumang saloobin tungkol sa cannibalism. Sa nalaman tungkol kay Cayetana, ang mga otoridad ay positibo na ito ay maaaring mayroon ngang kinalaman. Ang suspisyon na ito ay mas lalo pang nadagdagan ng ilang impormasyon galing sa naging roommates nito ang nakalap na mga otoridad. Ayon sa mga ito, si Cayetana ay ayos naman sa una, ngunit sa pagdaan ng panahon ay naging mailap. Siya ay madalas na nakakulong lamang sa kwarto at nagko-computer. Siya ay nagkaroon din ng koleksyon ng espadang samurai at nagkaroon din ng interes sa survivalism. Siya ay sinasabing nagkaroon din ng obsesyon pagdating sa cleanliness na talagang nagagalit at halos nagiging bayolente kapag ang mga roommates ay hindi pumasa sa kanyang sobrang taas na standard. Isang insidente nga ang nangyari kung saan ito ay talagang nagwala nang nakita ang kitchen na hindi malinis sa nasabing kanyang mataas na standard. At ang ending ay inatake ang nasabing roommate kahit pa sa harap ng ibang mga tao. Sa patuloy na investigasyon, ang mga otoridad ay nagtanong din sa ilang mga residente ng apartment. Ayon sa mga ito, 2 oras bago dumating ang mga bumbero, isang kakaibang package ang kanilang nakita na naiwan sa may elevator. Ang inakala ng iba, iyon ay isang bomba, kaya kanilang ikinonsidera noon na tumawag sa pulisya. Pero bago pa man nila iyon magawa, sila ay nakarinig ng tunog ng isang tao na nagmamadaling bumaba ng hagdanan. Ang nasabing tao ay sumisigaw at tila naghahanap ng isang bag at oras na iyon ay nakita sa may elevator. Ang bag na iyon ay agad na kinuha. Ayon sa isang residente, ang lalaki ay tila isang Syrian dahil sa tila iyon ay hindi matatas ng nagsalita ng Polish o di kaya naman ay lasing lamang at halatang halata sa boses nito ang nerbiyos at oras na nakuha nito ang bag na hanap ay agad na umalis. Sa mga nakalap na impormasyon ng mga otoridad, ang kanilang hinala kay Cayetana ay mas lalong tumibay. Malaki ang posibilidad na ito talaga ang salarin sa nangyari sa biktima. Ang problema lamang, hanggang sa mga oras na iyon, sila ay wala pa ding lead sa pagkakakilanlan ng biktima. Pero ang problema na ito ay agad din naman na naresolba. Nang kalaunan, sila ay nakatanggap ng isang missing report. Isang 30 anyos na babae na nagngangalang Katarzyna Harushinska ang inireport na missing ng isang malapit na kaibigan nito.
Ang nasabing kaibigan ay roommate din ni Katarzyna. Ayon sa roommate, si Katarzyna ay tumungo ng Bologna sa Italy kasama ng boyfriend nito. Sa pag-aakala na si Katarzyna ay nakarating na doon, ang roommate ay nag-send ng message kay Katarzyna at tinanong ang tungkol sa klima doon, ngunit walang nakuha na reply mula sa kaibigan. Mas lalo itong nag-alala nang nakita na ang message na isinend nito ay unseen pa din. Idagdag pa na si Katarzyna ay wala pa ding paramdam kung ito ay nakarating na sa airport. Dahil dito, ang roommate ay tumungo sa kanilang apartment at bago pa man nakarating sa kanilang unit ay may napansin na dumi sa may hagdanan na tila ba mayroon doon na hinila. Nagbaka sakali na lamang ito na iyon ay putik at dumiretso na sa kanilang unit. Pagdating naman doon, agad nitong napansin na ang pintuan ng kanilang apartment ay naiwan na nakabukas. Pagpasok sa apartment ay nakita naman ito na nandoon pa din ang suitcase, cellphone at laptop ni Katarzyna at mayroon ding naiwan na isang tasa ng tsaa na lumamig na. Napansin din ng roommate na ang sarili nitong sports bag na naglalaman ng swimming gear at iba pa ay nawawala at may napansin din sa apartment na lubos na nakababahala. Ilang bahid ng dugo ang napansin nito sa sahig sa kusina at isang patalim pa na may bahid ng dugo ang nakita nito sa sariling kwarto. Agad na tumawag ang roommate sa iba pang mga kakilala para itanong si Katarzyna at katulad niya ay inakala din ng mga ito na si Katarzyna ay nakarating na sa Bologna at ang mga ito ay wala ding na-receive na anumang update mula kay Katarzyna. Sa impormasyon na ito, ang roommate ay nakipag-ugnayan na sa mga otoridad. Sa ginawang investigasyon sa apartment ni Katarzyna, ang ilang bahid ng dugo doon na nakita ay tila hindi naman galing sa isang panlalaban o struggle sa lugar. Kung kaninong dugo man yon, iyon ay sinubukan din na punasan. Bukod sa sports bag na nawala, wala namang mga importanteng bagay ang nawawala. Kaya ang anggulo ng pagnanakaw bilang motibo ng krimen ay hindi na posible. Ang apartment ay hindi din nakitaan ng anumang sign ng forced entry, dahilan para isipin na kung sino man ang salarin, iyon ay kusang pinapasok sa loob ng apartment ni Katarzyna. Sinubukan ng mga otoridad na kuhanin ang footage ng kalapit na CCTV camera, ngunit sila ay bigo. Dahil ang CCTV camera na naroon ay panakot o display lamang at hindi gumagana. Kaya kung sino man ang pumasok sa apartment na yon at ano ang koneksyon nito kay Katarzyna ay isa pang malaking palaisipan. Si Katarzyna Yaroshinska ay pinanganak noong 1985 sa siyudad ng Radom at nag-iisang anak sa kanilang pamilya. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanya. At ang tanging impormasyon na mayroon ay ang kanyang interes at passion sa lengguaheng Italiano. Simula noong high school ay nagkaroon na siya ng interes sa lengguahe na ito at ang interes na iyon ay mas lalong lumago nang nakilala niya ang naging boyfriend na Italiano na galing Bologna. Siya ay graduate na mayroong degree sa linguistics sa Universidad ng Warsaw at nagtrabaho sa Radom City Hall bilang parte ng isang research team na nagsusulat ng artikulo tungkol sa history at restoration ng mga lumang monumento. Kalaunan, siya ay naging pribadong tutor sa mga estudyante o sino man na mayroong interes sa Italian language kung saan ang pagtuturo ay ginagawa sa kanyang apartment. Ayon sa ilang mga kaibigan, si Katarzyna ay mayroong last-minute lesson sa isang bagong estudyante bago ito tumungo ng airport pa Bologna. Ang bagong estudyante na ba na ito ang salarin na hinahanap nila? Sa kanilang investigasyon, ang mga otoridad ay kumuha ng sample ng dugo na nakita sa apartment ni Katarzyna at sa katawan naman na nakuha sa apartment ni Kayetan. Ang nakitang ulo sa apartment ay nasa kondisyon pa naman para gawa ng identification. Kaya ang mga otoridad ay nakipag-ugnayan sa isang pinsa ni Katarzyna kung saan iyon ay positibong na-identify nga na si Katarzyna. Kalaunan, ang resulta ng ginawang DNA analysis ay nag-match din sa kanya.
Sa nangyaring pagkakakilanlan, isang taxi driver pa ang lumutang at nagsabi na noong araw na yon, isang lalaki ang sumakay sa kanyang taxi na malapit sa apartment ni Katarzyna at ang destinasyon naman ay malapit sa apartment ni Cayetana. Ang lalaki ay may daladalang isang malaking bag at habang nasa biyahe, ang driver ay napansin na mayroong dugo na pumapatak galing sa bag. Tinanong ng driver ang lalaki kung ano iyon at sinabi naman ng lalaki na iyon ay isa lamang baboy ramo na nahuli nito. Matapos nun, ang lalaki ay agad na pinahinto ang taxi at bumaba ng sasakyan. Ang taxi driver ay positibong kinilala si Cayetana bilang ang lalaking pasahero ng araw na yon at ang mismong sasakyan ay sinuri din ng mga otoridad kung saan ay naroon pa din ang patak ng dugo na nanggaling sa dala nitong bag na matapos ng eksaminasyon ay nagmatch kay Katarzyna. Sa puntong ito ay patong-patong na ang matitibay na ebidensya laban kay Cayetana at malaki ang tsansa na ito ay makulong at mahatulan. Ang problema lamang, si Cayetana ay nawawala at hindi na mahagilap. Ang mga otoridad ay sinimulan ang paghahanap kay Cayetana at ang unang pinuntahan ay ang pag-search sa mga properties ng pamilya nito. Sa proseso ay nakaharap nila ang prosecutor nitong ina na hindi makapaniwala sa nagawa ng anak. Ang ina nito ay nagwala at inakusahan pa ang mga otoridad ng paninira. Sa kabila ng pagwawala na ito, walang nakitang anumang bakas ni Cayetana sa kanilang family property. Sa ginawang tracking ng mga otoridad, ang phone ni Cayetana ay naka-turn off at wala ding gaanong bank transaction. Napag-alaman na si Cayetana ay nag-withdraw ng malaking halaga sa bank account nito na sapat na para sa anumang gastusin nito sa loob ng mahabang panahon na pagtatago. February 6, ang manhunt sa kanya ay isinapubliko na ng mga otoridad kung saan siya ay idineklara na isa sa most wanted fugitive sa Poland. Ang mga otoridad ay humingi din ng tulong sa publiko kung saan sila ay naka-receive ng maraming tips. Si Cayetana ay namataan sa ilang mga lugar na karamihan naman ay mga false alarms lamang. Kalaunan ang mga otoridad ay humingi din ng tulong sa FBI. Sa patuloy na manhunt operation, ilang CCTV footage ang nakuha ng mga otoridad na nagbigay sa kanila ng ideya kung saan maaring naroon si Cayetana at sa kung saang direksyon ito pupunta. Lumabas na ito ay nagpalipat-lipat ng lugar mula Germany at sa ilang mga syudad sa Italy at sa pinaka-latest na nakuhang footage ng CCTV ay nag-book ng isang ferry papuntang Malta na isang isla sa Mediterranean Sea. Gayunpaman, ang mga otoridad ay hindi pa din siya doon natsyempuhan. Si Cayetana ay nanatili sa Malta hanggang February 17 at nagbalak na tumungo naman ng Tunisia, isang bansa sa Africa kung saan ito ay bumisita naman sa isang travel agency. Ang pagtungo na ito sa agency ay naging isang malaking tip sa mga otoridad, kaya sila ay nag-abang sa lahat ng istasyon ng bus maging sa Polish agency para lang mahuli si Cayetana. Hindi naman sila nabigo at agad na sinalubong si Cayetana nang ito ay bumaba sa isang bus. Sa pagkahuli kay Cayetana, siya ay nakitaan na may dalang ilang passport photos at isang patalim. Hindi naman siya nanlaban na at kalmadong sumama sa mga otoridad. February 25 nang siya ay isinakay sa isang plane pabalik ng Poland. Siya ay escorted ng ilang opisyal ng Poland at 3 military pilots at sa loob ng nasa 5 oras ay tahimik lamang na nakatingin sa bintana ng eroplano. Nang ang mga piloto ay nagsimula na para sa landing ng eroplano, si Cayetana ay tinanggalan ng posa sakaling ang sinasakyang eroplano ay mag-crash. Ngunit oras na natanggal ang posas, si Cayetana ay agad na siniko ang isang opisyal sa mukha at agad na tumakbo patungong cockpit. Hindi naman siya nagtagumpay at agad na inabutan ng mga otoridad, kung saan siya ay patuloy pa din sa panlalaban. Kinailangan pa na talian ang kanyang mga binti para siya ay maibalik sa kanyang upuan, kung saan siya ay ilang beses pang pinag-uuntog ang ulo sa pader ng eroplano.
Sinubukan din niya nakagatin ang tenga ng isang officer, kaya siya ay nilagyan na ng straitjacket at helmet, at baka siya ay matuluyan pa sa ginagawang pag-untog sa sarili. February 27, si Cayetana ay dinala sa prosecutor's office para ma-interrogate. Bagamat nagbayad ang kanyang pamilya para sa isang mamahaling abogado, tinanggihan niya ito dahil gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Hindi siya kinakitaan ng anumang remorse sa nangyari at nagawa pang idetalye ang mga kahindik-hindik na pangyayari. Siya ay umamin din na mayroon pang karagdagang planong pagpaslang. Isang roommate ang plinano niyang paslangin at ito ay ang roommate na kanyang sinugod noon sa kusina. Ang roommate na ito sa nangyari ay nagdesisyon muna na umalis at tumungo sa mga magulang nito at nagstay doon ng ilang linggo. Dahil kung hindi, malamang na ito ang naging unang biktima. Para sa kanya, ang buhay ng isang tao ay worthless. At ang pagpaslang sa isang taong sa tingin niya ay isang malaking kahinaan sa sangkatauhan ay isang malaking improvement para sa kanya bilang isang tao. At ito ang kanyang motibo. Sa paghahanap ng mabibiktima, ang unang plano ni Cayetana ay ang papuntahin ang biktima sa kanyang apartment at magpanggap na naghahanap ng isang renter doon. Naisip niya na iyon ay medyo risky. Kaya siya ay naghanap na lamang sa internet at dito ay nakita ang listing ni Katarzyna na isang tutoring job sa isang website. Ang dalawa ay nag-usap sa telepono kung saan si Katarzyna ay pumayag na pumunta si Cayetana sa apartment para sa isang last minute na lesson. Oras na si Cayetana ay pinagbuksan ng pinto ni Katarzyna. Si Katarzyna ay tumalikod na para kuhanin ang tsaa na ibibigay sana kay Cayetana. Ngunit oras na tumalikod si Katarzyna, si Cayetana ay agad na nilapitan ito at ibinao ng isang patalim sa leeg nito. Matapos nito ay tahimik na lamang na pinanood ni Cayetana na umagos ang dugo mula sa leeg ni Katarzyna hanggang sa iyon ay maubusan ng hininga. Ayon kay Cayetana, ang kanyang pinakalayunin ay hindi ang mismong pagpaslang, kundi ang pagwakas ng isang buhay gamit ang sariling mga kamay bilang isang parte ng sinasabi niyang improvement o evolusyon. Ayon kay Cayetana, ang balak niya ay ang hatiin ng katawan sa bathtub, ngunit walang bathtub sa apartment. Nasabi din ni Katarzyna na mayroon itong appointment after ng kanilang lesson, kaya naisip ni Cayetana na anytime soon ay maaring mayroong dumating sa apartment. Isang backpack ang nakita niya sa loob kung saan niya inilagay ang puti na ulo, at matapos noon ay piniraso na ang katawan at inilagay sa plastic bags. Matapos noon ay nilinis niya na ang apartment saka lumabas at tumawag ng taxi. Ang balak niya ay ang gawin ang gawain ng idolo niyang karakter na si Lecter, ang cannibalism. Ngunit dahil sa napansin ng taxi driver na may dugo sa kanyang dalahin, naisip niya na maaring mabulilyaso ang kanyang plano at hindi na itinuloy pa ang balak na pagkain. Oras na siya ay nakauwi sa kanyang apartment, agad niyang sinilaban ang dalang bag at saka tumakas. Sa trial na ginawa para kay Cayetana, ang naging focus ay ang mental state nito. Ilang mga psychiatrist ang sumuri dito na mayroong iba't ibang opinyon kung ito ba ay fit to stand trial o mentally incompetent. May 23, 2016, isa na namang psychiatrist ang ipinadala para muling gawa ng interview si Cayetana kung saan si Cayetana ay sinubukan na iyon ay sakalin. Mabuti na lang, ang nasabing psychiatrist ay mayroong kaalaman sa martial arts at nagawa na ipagtanggol ang sarili at soon enough ay nagsidatingan na ang ilang mga guards at staff sa kulungan. Matapos ng insidente na ito, si Cayetana ay inilagay sa solitary confinement.
Si Cayetana ay sumailalim sa napakaraming psychiatric evaluation, kaya ang kanyang paglilitis ay tumagal ng halos 2 taon at nagsimula lamang noong Mayo 2018. Ang trial ay ginawa behind closed doors at sa ilalim ng isang heavy security. Nagkaroon ng malaking pagtatalo kung siya ba ay mentally unstable o hindi. Sa parte ni Cayetan ay inulit lamang nito ang katulad ng kwento na sinabi nito sa mga otoridad at hindi pa din nakitaan ng anumang remorse o pagsisisi. Para sa kanya, ang buhay ng isang tao ay walang halaga at kinumpara pa ang isang tao sa isang baboy na pinaslang para kainin. Ang kanyang trial ay tumagal pa ng ilang taon hanggang sa siya ay tuluyang nahatulan noong Enero ng taong 2021. Siya ay nabigyan ng life imprisonment at maaaring makapagparol sa taong 2041. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!